Ang mundo ay kabilang sa pinto. Nang itulak nila ang stretcher ko sa loob, malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Amoy lupa, amoy ng mga dahon. Naririnig ko ang huni ng mga kuliglig. Ang mga puno sa paligid ay napakatataas. At sa itaas ng mga ito ay isang buwan na mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Sa gitna ng kagubatan ay may isang lumang bahay na bato. Parang kastilyo. Doon nila ako dinala. Habang papalapit kami sa pintuan, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Parang may taong naghihintay sa loob. At nang bumukas ang pintuan, nakita ko siya. Ang lalaking nakita ko sa gilid ng highway. Nakaupo siya sa isang lumang trono na gawa sa kahoy at ugat ng puno. Mahaba ang buhok niya, maputla ang balat, at ang mata niya parang nagliliwanag. Tumayo siya nang makita ako. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Sa wakas, bulong niya, bumalik ka rin. Ang katotohanan, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Hindi ko siya kilala. Pero habang nakatingin ako sa kanya, may kakaibang sakit sa dibdib ko. Parang may ala-ala akong nakalimutan. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Mainit ang kanyang balat. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. 3 buwan kitang hinintay. Sabi niya, akala ko hindi ka na magigising. Gusto kong itanong kung sino siya. Pero hindi ako makapagsalita. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ka na makapagsalita dahil hindi ka na kabilang sa mundo nila. Nanlaki ang mga mata ko at doon niya sinabi ang katotohanang nagpayanig sa aking kaluluwa. Patay ka na, Elena. Ang pag-ibig ng engkanto. Ipinapaliwanag niya ang lahat. Ang pangalan niya ay Aldrin. Isa siyang engkantong tagapagbantay ng kagubatan. At matagal niya akong kilala. Hindi sa buhay na ito, kundi sa nakaraan kong buhay. Ayon sa kanya, minsan na akong naging bahagi ng kanilang mundo. Ako raw ay isang babaeng naninirahan sa kaharian
ng mga engkanto. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. At nagmamahalan kami sa isa't isa. Ngunit pinili kong bumalik sa mundo ng mga tao. Isinilang akong muli. Nakalimutan ko na siya. Ngunit siya hindi kailanman nakalimot. At doon ko napagtanto, kaya pala ito ang nangyari. Kaya pala nang mamatay ako sa aksidente, inangkin niya ang aking kaluluwa. Hindi kita hahayaang mawala muli, bulong niya. At doon nagsimula ang totoong bangungot ng aking pag-ibig. Ang mundo ng mga engkanto. Ang mundo nila ay maganda, ngunit nakakatakot. Ang mga ilog ay kumikislap sa dilim. Ang mga puno ay tila buhay. At ang mga nilalang na nakatira roon ay hindi tao. May mga duwende. May mga nilalang na kalahating hayop. May mga engkantong na kasing ganda at kasing dilim ng gabi. Tinanggap nila ako dahil ako raw ang reyna ng kanilang prinsipe. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng mundong iyon, may isang katotohanang hindi ko matanggap. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. May isang katotohanang hindi ko matanggap. Hindi na ako makakabalik sa mundo ng mga tao. Habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman kong unti-unting nagbabago. Ang aking balat ay naging maputla. Ang aking paningin ay lumakas. At ang aking alaala sa buhay ko bilang tao unti-unting naglalaho. Ang katotohanan, ang huling katotohanan. Isang gabi, tinanong ko siya sa pamamagitan ng pagsulat. Bakit ako? Matagal siyang nanahimik. Pagkatapos ay sinabi na niya ang bagay na kinakatakutan ko. Dahil ikaw ang tanging taong minahal ko. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang aking muka. At sa mundo namin, ang pag-ibig ay walang hanggan. Ngunit, may isang bagay siyang hindi sinabi noon. Nalaman ko na lang nito
kalaunan. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Ang 4 na lalaking nakaitim na nagdala sa akin mula sa ospital. Hindi sila doktor. Hindi sila tao. Sila ay mga taga-sundo ng kaluluwa. At bawat taon, kailangan nilang kumuha ng isang bagong kaluluwang mula sa mundo ng tao para mapanatili ang balanse ng dalawang mundo. At ngayon, ako na ang kapalit. Wakas. Kung sakaling mapunta ka sa ospital at may narinig kang doktor na nagsabi ng "Today is your lucky day," mag-ingat ka dahil baka sa susunod na buksan mo ang isang pinto, hindi na ospital ang nasa kabila, kundi ang kagubatan ng mga engkanto kung saan may isang nilalang na matagal nang naghihintay sa iyo, handang ibigay ang walang hanggang pag-ibig kapalit ng iyong kaluluwa. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.